Welcome to RND Way Vlog. Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell. Tahimik, maliit, kaunti ang populasyon, pero 200 kilometro lang mula Taiwan at isa sa pinakamahalagang piraso sa military chessboard ng Asia-Pacific. Ito ang Itbayat Island. At ito ang dahilan kung bakit nag-aalala ang China. Kumusta mga tropa? Welcome back dito sa ating channel. Nakaraan video ay pinag-uusapan natin ang kinakatakutang F-16 Viper kung sakaling magkaroon na nga nito ang Pilipinas. Ngayon ay tatalakayin naman natin ang isla sa Pilipinas na kinakatakutan ng China. Ang isla na kung saan madalas nagkakaroon ng ugnayan ang sandatahang lakas ng Pilipinas at ng Estados Unidos. Kaya ganun na lamang ang ginagawang pagmamasid dito ng China. Ang Itbayat ay bahagi ng Batanes, ang pinaka-northernmost province ng Pilipinas. Malayo sa Metro Manila pero napakalapit sa Taiwan, China, Japan, humigit kumulang 200 kilometro mula Taiwan, 300 kilometro mula mainland China at dito pumapasok ang tunay na halaga ng isla. Kung kontrolado mo ang Batanes, kontrolado mo ang Luzon Strait. At kapag kontrolado ang Luzon Strait, bantay ang lahat ng barko at eroplano na dumadaan sa pagitan ng Pacific Ocean at South China Sea. Hindi ito bagong ideya. Noong ikalawang digmaang pandaigdig, tinangka ng Japan na kontrolin ang Batanes. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa populasyon, kundi dahil sa lokasyon. Isang isla, isang choke point, isang strategic advantage. Dito mas mabilis magkaroon ng access ang sandatahang lakas dahil ito ang isla na pinakamalapit sa China. Noong 2023, inanunsyo ng Pilipinas at United States ang pagpapalakas ng Enhanced Defense Cooperation Agreement, ADCA, siyam na lokasyon sa buong bansa kung saan pwedeng magsanay at gumamit ng pasilidad ang dalawang bansa. Kahit hindi opisyal na EEDCA site ang Batanes, ang Itbayat ay naging sentro ng aktwal na operasyon. Operasyon na nagpapatibay ng samahan ng Pilipinas at Amerika dahil hindlang. Basta simpleng operasyon, ito ay pagsasanay sa kung paano dumepensa at umatake gamit ang mga makabagong teknolohiya. Noong Mayo 2024, isinagawa rito ang Balikatan Exercises. Ginamit ang paliparan, nag-deploy ng tropa, nag-practice ng island defense scenarios. Patunay, kayang magsagawa ng malalaking operasyon sa Itbayat dahil mula sa Itbayat, kita ang Taiwan Strait, kita ang East China Sea, kita ang galaw ng PLA Navy at Air Force. Ibig sabihin, wala nang lihim na galaw, walang biglaang deployment na hindi na monitor. Bahagi ito ng tinatawag na First Island Chain, Japan, Taiwan, Pilipinas, Vietnam. At ayon sa mga estrategista, kapag bumagsak ang Taiwan, babago ang balanse ng kapangyarihan sa buong rehiyon. May isa pang usapin na mas lalong nagpapainit ng sitwasyon. Mga ulat tungkol sa posibleng paglalagay ng Typhoon missile system sa hilagang Pilipinas. Isang missile system ng US na abot ang mainland China. Kahit walang kumpirmasyon kung saan eksakto, ang ideya pa lang na malapit sa kanilang border ay sapat na para mag-alala ang Beijing. Ito ang dahilan kung bakit tutol ang China sa planong paglalagay dito ng missile ng Pilipinas. Matindi ang naging tugon ng China, pahayag laban sa EDCA, babala sa destabilization, akusasyon ng arms race. Pero sa likod ng salita, malinaw ang dahilan. Nagbago ang strategic equation. Bilang tugon, mas madalas na China Coast Guard presence, aircraft patrols malapit sa Batanes, military drills malapit sa border. Ayon sa mga ulat, may airport upgrades, may bagong pasilidad, may communication systems installations. Noong 2024 pa lang, tuloy-tuloy na ang joint training sa isla. Para sa mga tao ng Batanes, may nakikitang benepisyo sa seguridad at ekonomiya, pero may takot din sa posibleng tensyon. Isang tahimik na isla na maaaring maging sentro ng pandaigdigang alitan. Ang Itbayat Island ay hindi lang isla. Ito ay lugar ng maagang babala, posibleng defensive platform,
simbolo ng ugnayan ng Pilipinas at Estados Unidos, at isang susi sa seguridad ng West Philippine Sea at Taiwan Strait. Kaya kung tatanungin ninyo, bakit nag-aalala ang China sa Itbayat? Dahil sa isang maliit na isla, limitado ang kanilang galaw, lihim at kalayaan sa dagat at himpapawid, isang isla, isang bantay. Isang malaking epekto sa buong Asia-Pacific. Sa makatuwid, hindi lang ito isla na pasyalan o madalas pinupuntahan ng karamihan. Ito ay isla na simbolo ng ugnayan ng Pilipinas at ng Amerika. Kung kaya ganun na lamang ang takot ng China dito, dahil dito maaring mabuo ang isang stratehiya na gagawin kung paano mapadali ang counter-attack kapag sila ay manghimasok sa kahit anong bansa na gusto nilang sakupin. Hindi lingid sa ating kaalaman na hindi lang Pilipinas ang gusto nilang angkinin, andyan ang Taiwan, Japan at Vietnam. Mga tropa, para updated ka sa ating video, mag-like, mag-subscribe at pindutin ang notification bell. Mega shoutout po sa lahat ng ating top commenters at new subscribers. Kita-kits po tayo sa mga susunod pang mga videos. Ciao! Huwag kalimutang mag-like, subscribe, and click the notification bell.